Romblon. Muli narito kami para sa third episode ng Trip na Trip sa Romblon. At alam niyo ba guys, kung saan ang next na bayan ng ating pupuntahan? Ay nako Karen, huwag na natin pa silang pagpakulain pa dahil pupunta tayo Saan nga ba? sa Calatrava. Alam ba ninyo na ang bayan ng Calatrava ay isa sa mga kilalang munisipyo dito sa lalawigan ng Romblon at higit sa 9,776 na populasyon ang naninirahan dito. Hindi lang iyon, ang Calatrava ay nahahati sa 7 barangay. Namely Balogo, Binao, Poblasyon, Pagsangahan, Pangulo, San Roque at Talisay. Tama ka dyan, Reden. At mayroon din itong mga tourist destination na tiyak na ma-enjoy ng mga bakasyonista, balikbayan at mga estudyanteng naghahanap ng relaxation ngayong darating na season. At ayon sa aking mga narinig, ang bayan ito ay may mga katangian na wala sa ibang munisipyo dito sa lalawigan ng Romblon. Ano kaya ang mga iyon? Sa tingin ko dahil yung sa kaaya-ayang tanawin at maalam modelong istruktura ng kanilang park at munisipyo. At bilang iyon, meron din silang mga pulisiya na dito lang makikita sa Calatrava at sadyang nakakabilib ang no smoking policy sa mga pampublikong lugar. Wow! Kahanga-hangang talaga! Kaya't mabuti pang samahan nyo kaming tuklasin at pasyalan ang iba't ibang magandang tourist attraction na talagang ipinagmamalaki ng mga taga-Calatrava. Dito sa Trip na Trip sa Romblon! Alam niyo ba mga kaibigan, ng Pangisraan Festival ay dinarayo sa bayan ng Calatrava tuwing Mayo. Ito'y simbolo ng maraming huli ng isda sa bayan at lahat ng residente ng Calatrava ay nakikiisa. Ang saya naman dyan, Reden. Yan pa lang, nakakaakit na agad. Tama ka riyan, partner. Napakasaya talaga sa bayan na ito. Nagkakaroon din sila ng pa-contest na open sa ibang bayan tulad ng Hiyas ng Romblon, kung saan nakikipagtunggalian ang mga dilag para sa isang corona. Katunayan, nitong nakaraang buwan lamang ay dinanghal si Miss Maria Feta Haran bilang 4th runner-up sa Miss Tourism World Philippines Our 2014. fourth runner-up. And she is candidate number 62, Maria Verpaharan. Siyempre masaya, super nakaka-happy lang sa pakiramdam na naging daan ako para mabigyan ng pride. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa akin at nagtiwala na kahit marami yung mga nagsasabi, hindi ko kaya, marami pa rin yung nagtiwala na kakayanin ko. At yun, salamat talaga na binigyan talaga na ako ng tiwala. At yun, nandito na ako sa nakakatayuan ko, dala-dala ko yung corona, dala-dala ko yung pamain ng lalawigan natin. Masayang-masaya ako na nagawin ko ng friends. Isa sa mga atraksyon ng bayang ito ang kanilang parke na tinatawag na Calatrava Municipal Park and Museum. Ang Calatrava Municipal Park and Museum ay matatagpuan sa poblasyon Calatrava, Romblon. Dito rin makikita ang MB Andagaw na tinatawag ding Municipal Lagoon. Sinimulan itong ayusin at pagandahin itong nakaraang taon lamang sa pangunguna ng kanilang butihing mayor. Sa ngayon, dinarayo ng mga turista tuwing weekends. Sa loob naman ng MB Andagaw ay makikita ang iba't ibang display ng wall paintings, lumang kagamitan, mga banga at ilan pang matatandang gamit ng mga Pilipino. Kung kaya napakalaking tagumpay sa local government ng Calatrava ang mapaganda pa ang parke at ma-preserve ang mga sinaunang gamit ng mga Pinoy. Hindi lang yun din ang maganda sa Calatrava, pati mga likas na tanawin dito, tunay ngang magaganda rin.
Ito yung Gindawahan Island, yung isla doon, Opo. Municipality Island. Tapos, ito yung falls namin na Kawa-Kawa, baliktad lang. Ito yung tinagunggahan. So pwede po So ito po yung, ayan, ito yung tinatawag. Yan po. So ito po yung isa sa mga pinagmamalaki na Unique siya kasi pagka low tide sa labas ng dagat, high tide sa loob. Okay. Vice versa. So paano po sir makapunta dito sir? May have to hire motorboat. So ilang minuto po bago Siguro mga 30 minutes, depende sa tole naman. Sir, may pinapatupad kayong ano sir regarding sa pricing na motorboat? Meron kaming prevailing rates. Apo. Magkano sir ang Pagka ang capacity ay mga 5, yung makina ay 5 horsepower, Apo. ay mga 800. Isang trip na po. One way. Tapos, pagka waiting, parang 50 pesos per hour o 100. Nakalimutan ko na sa mga. So sunod-sunod po yung tinagong dagat at lapos-lapos po sir. Lapos-lapos muna bago tinagong dagat. Tinagong dagat is parang nasa dulo na siya ng Calatrava. Paano po rin makapunta sa lapos-lapos? So through din po. Ito yung mga Ay, regarding sa Paxi sir, na ilang Sa Paxi po, sir. Paxi muna bago lapos-lapos. Pagka Talisay, after Talisay, yung barangay nila, ito kasi sakop ng Talisay. Paxi, lapos-lapos, tapos ito na. So kasi sikat ang mga scenery spot ng inyong munisipyo sa buong lalawigan ng Romblon at hindi lang sa lalawigan ng Romblon, maging sa Mandalo dito sa Pilipinas. Ang init mo, nag-aapoy ang puso. Ganda ng iyong magagawa. Nabigay lahat sa mga sabay. Bagay na bagay sa pagtanda ng buhay. Ibahin ng tingin sa mundo, pagiging ng paligid mo. Bilayan mo ng pag-asa sa sunrise, simulan na. So narin po tayo sa gitna ng lao, sinasabayan ng malalakas na alon. Ano nangyari sa atin? Ito, so may ano daw, may nakaharang doon sa Ilisim. Pakita nga doon sa Ilis, tama, plastic. Global warming talaga kasi sa dagat maraming plastic. So malapit na po tayo sa Paxi ating ayan, overview yan ang maganda. Linaw pa lang ito. Saan yung Paxi kuya? Yan pa, sa kabila. Doon sa isang isla. Doon yun, yung bato na yun. Tapos sa unahan pa. So malayo-layo pa. Siguro nasa 20 minutes. Ayan, kumandar na. Enjoy Summer ng Pinoy. Bagong araw, bagong pag-asa. Nabilib sa iyo, buo ang summer mo. Ibahin ang tingin sa mundo, araw na para magbago. Nasa iyo ang pag-asa, sa sunrise simulan na. Summer ng pagkakaisa, araw ng pagbabago. Tulong-tulong tayo, hang-lahat ka Pilipino. Summer ng pagkakaisa. Malalakas na alon bago marating ang isa sa mga katanitanging tanawin dito sa Calatrava, Romblon. Ang pinagmamalaki nilang Paxi Cove Resort. Di ba, Caleb? Tama ka din. At tunay na talagang hanga-hanga ang lugar dito. At
ngayon ating ikutin ang resort na kung saan isa sa pinakasikat, hindi lang sa Calatrava, maging sa buong probinsya ng Romblon. Halika at kami inyong samahan. Ang Paksi Cove Resort ay mararating mula sa poblasyon kung sasakay ka ng motorboat. Ito ang tanging transportasyon papunta rito. Gayunpaman, sulit naman ang pamasahe mo dahil sa taglay na ganda ng resort. Sa halagang 20 pesos lang ay pwede nang pumasok sa lugar ng Paksi. Isa ang Paksi Cove Resort sa mga tourist attraction na pinagmamalaki ng mga taga dito o mas kilala sa tawag na Paksi. Ang Paksi ay magtatagpuan sa Barangay Talisay at ito ay dinarayo ng mga lokal at international tourists dahil sa mapuputing buhangin at malaking style na dami. Malapit din dito sa ang kabundukan na may makakapal at mayayabong na mga punong kahoy na siyang pinamumugaran ng mga ibon at mga punggol. Kaya pala sariwang hangin ang ating malalanghap. Ang Paksi Cove Resort ay nag-o-offer din ng cottage for 2 to 5 persons and 5 to 10 persons depende sa gusto ninyo. Meron din silang mga hotel rooms na kayang-kaya ng bulsa. Pwede kayong mamasyal at tumingin-tingin sa paikot na Paksi Cove Resort. Kaya kung ang hinahanap mo ay pasyalan kasama ang pamilya, ito na ang lugar para sa iyo. Pagkakaisa, araw ng pagbabago. Tulong-tulong tayo, at lahat na Pilipino. At narito tayo sa ikalawang cove ng Paksi Beach Resort na kung saan nakakaakit talaga sa mga mata ng mga turista ang ganda ng resort. At nandito po tayo ngayon sa pangatlong cove ng Paksi Beach Resort at nakikita po natin ang bagong kagandahan. Nag-enjoy ba kayo? Kung gayon, bumisita na sa probinsya ng Romblon at tuklasin ang iba pang magagandang tanawin na dito nyo lang makikita. Tama! And for more information, mag-log on, i-like at i-follow nyo lang po kami sa www.romblonnews.com, facebook.com/romblonnews, twitter.com/romblonnewstv at tvromblonnews.com. Ako po si Karen Joy Amar. At sa ngalan po ni Ayan K. Faa at ni Karen Z. Montoya, ako po si Riden Iscarilla at ito ang Trip na Trip sa Romblon.